Napakalaki po ng pagsubok natin ngayon sa Pilipinas. Ako po'y umakyat sa entablado ni Marcos Jr. na naniwala na ang intensyon niya para maging presidente ay para baguhin yung imahe ng kanyang pamilya. Pero nabigo po ako, gaya ng sarili niyang kapatid na si super ate to the president, Amy Marcos, dahil bagamat inaasahan natin na babaguhin na imahe ng kanyang ama, lumalabas ngayon na inuulit lang niya ang kasaysayan. Lantaran po ang kronowismo. Ang mga smugglers po ang pinakamalalapit sa kanila. Lantaran po ang korupsyon. Nung kailan lang po nailabas na 90 billion ng PhilHealth Fund, ibinalik kuno nila sa gobyerno for more noble causes. Alam naman po nila natin kung anong ginagawa nila sa Kaban ng Bayan. Ginagamit nila yung Kaban ng Bayan para panunuhol, pambili ng pirma, para dun sa charter change na ang pagbabago nila para manatili sila sa pwesto sa darating pang mga 20 taon. Kaya nga po, pilit na pilit nila na sinasabi na ang pagbabago sa saligang batas ay manggagaling lamang sa mababang kapulungan sa pamamagitan ng magkakaroon ng joint voting. Dahil sa joint voting po, 24 lang ang mga senador, 380 ng congressmen, siyempre wala pong laban ng mga senador. Kaya intention po nila na tanggalin ang Senado, gawing parlamento dahil sa parlamento yung speaker ang magiging prime minister. At ang balita po namin, matapos po ang kanyang pinsan na tinatawag nating Tambaluslos na maging prime minister, isusunod naman nila yung kanyang anak na kongresista rin na kamukha po ni Charis Pempenco. Ngayon, so nauulit po ang kasaysayan, no? Pero mas matindi pong problema ngayon kay Marcos Jr. ay yung hindi natin alam kung siya'y nasa tamang pag-iisip. Meron na pong ebidensya ngayon na ang Presidente Marcos Jr. nung minsan ay pinagsuspetsahan ng PIDEA na gumagamit ng pinagbabawal ng gamot. Nagkaroon po ng confidential informant na merong larawan na siya'y gumagamit ng pinagbabawal ng pulburon. Pero hanggang ngayon po, bagamat ang karapatan sa impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay ay nakasaad sa ating saligang batas, wala pong pag-amin, wala pong pagtanggi, ang binigay lang niya sa bayan, ay isang tawa. Importante po na malaman natin, magkaroon ng transparency sa kanyang estado ng pag-iisip dahil sa ngayon po, ang tingin ko po, ay kinakaladkad niya ang Pilipinas sa gera. Nung minsan po, bukod pa doon sa pagbibigay niya ng mga karagdagang base militar na Pilipino para gamitin ng mga Amerikano, noong Abril po, napabalita na nag-deploy na po ang mga Amerikano ng mid-range cruise missile launchers sa Pilipinas. Akala nyo po, baliwala lang ito. Ang hindi po natin alam sa kasaysayan, kamuntik na pong magkaroon ng nuclear war sa panig ng Amerika at ng Russia nung nag-deploy sa panahon ni John F. Kennedy ang Ruso ng mid-range cruise missiles sa Cuba. At gumante ang Amerikano sa pag-deploy din ng ganyang mid-range cruise missiles sa Turkey naman. Ay naagapan lang po ang nuclear war dahil pareho silang umatras at tinanggal. Nagkaroon po ng kasunduan sa panig ng Japan at ng panig ng Amerika at ng Russia na hindi sila mid-range missiles. Tumagal po ng mahigit 10 taon yung tratado yan. Pero noong 1990s po, umalis ang Amerika sa tratado at sa kauna-unahang pagkakataon, nag-deploy po sila ng mid-range missiles dito sa Pilipinas. Tayo lang po ang bansa sa buong daigdig na pumayag na ganyan. Dahil alam po natin kung ano na nangyari sa kasaysayan. Naging mitya na halos ng nuclear war. Nandito po kayo sa Japan, ang tanging bansa na nasalanta ng nuclear weapons. Importante na malaman po ng mga publiko dito sa Japan ng aming presidente po dahil ninanais niya na mabawi ang kanyang nakatagong nakaw na yaman sa Amerika, ibinenta po ang soberenya namin, ipinagamit ang mga base militar namin para gamitin sa gera laban sa China na wala naman po kinalaman sa interes ng mga Pilipino. Bagamat meron pong nagaganap na hidwaan sa teritoryo, unang-una, ang mga Amerikano hindi naman po pinaniniwalaan yung ating titulo sa Spratlys Islands. Ang sabi po ni Henry Kissinger, ni Hillary Clinton, talagang wala pong basihan yung ating pag-claim ng titulo dyan sa Spratlys. Ang sabi nila, indeterminate o hindi pa nare-resolba kung sino talaga ang nagmamay-ari niyang pinag-aaway na isla na yan. Hindi ko po alam kung bakit itong si PBM, si Marcos Jr.
ay nag-aambisyon na i-rest back tayo ng mga Amerikano dahil dito sa mga pinag-aagawang isla, samantalang 2 beses na nawalan tayo ng isla, hindi naman po sumaklolo ang mga Amerikano. So yan po ngayon ang pinakamatinding paghamon. Yung kanyang estado ng pag-iisip, dahil wala po akong kilala na nasa tamang pag-iisip, nakakalad ka rin ang kanyang bayan sa giyera. Lahat po ng sigalot, sangayon po sa UN Charter, dapat marisolba sa mga mapapayapang pamamaraan sa pamamagitan ng diplomasya at negosyasyon, mabuting pag-uusap, lalong-lalo na sa panig ng 2 kapitbahay na ni minsan hindi naman po nagkaroon ng hidwaan. So bukod po dun sa problema natin na lantarang korupsyon, smuggling, mataas na presyo ng bilihin, sadsad na po ang halaga ng piso, all-time low na po, at ngayon po, pinakamatindi ang pagkagutom sa panahon ng Marcos administration, nandyan pa po na yun nangyari sa mga Hapon na nasalanta ng nuclear weapons po pwedeng mangyari po ngayon dahil nga po hindi tayo sigurado kung siya'y nasa tamang pag-iisip. Ulitin ko po, walang taong nasa tamang pag-iisip na nais makipaggera kahit kanino. So tayo po'y magkaroon ng tanungan mamaya, paglilinaw, at kaya po tayo narito ngayon. Maraming salamat po.